Filipino 5, Quarter 4, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay bahagi ng pahayagan at pagsulat ng balita, editorial at iba pa. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang bahagi ng pahayagan at pagsulat ng balita, editorial at iba pa. Para sa most essential learning competencies, nakikilala at naikukumpara ang iba't ibang bahagi ng pahayagan at nakasusulat ng maikling balita, editorial at iba pang bahagi ng pahayagan. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay malalaman mo ang iba't ibang bahagi ng pahayagan at matututunan mo ring sumulat ng balita, editorial at iba pa. Ano ang balita? Ang balita ay ang kaalaman o impormasyong nagaganap sa araw-araw sa loob at labas ng bansa. Maaring nagmula ang balita sa radyo, telebisyon, dyaryo o pahayagan. Ang dyaryo o pahayagan ay may iba't ibang bahagi upang maging mas maayos ang pagbibigay ng balita. Pag-aralan natin ang mga bahagi ng pahayagan. Ito ay ang pangmukhang pahina. Tinatalakay nito ang pangalan ng dyaryo o pahayagan at ang mga pangunahing balita sa isang araw. Balitang pandaigdig. Mga balitang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo ang tinatalakay ng bahaging ito. Balitang panlalawigan. Mga balitang nagaganap sa mga lalawigan o rehiyon sa ating bansa ang nilalaman ng bahaging ito. Pangulong tudling o editorial. Tinataglay nito ang opinyon o kuro-kuro ng patnugot tungkol sa napapanahong issue. Anunsyo klasipikado o sa English ay classified ads. Dito makikita ang mga anunsyo para sa iba't ibang uri ng hanap buhay, serbisyo, bahay, lupa, sasakyan, at iba pang kagamitang ipinagbibili o kaya'y pinauupahan. Lifestyle. Tinataglay nito ang mga artikulo tungkol sa pinakausong pananamit, sikat na kainan, pasyalan, pamumuhay, tahanan, paghahalaman, kalusugan, at iba pa. Sports. Balitang pampalakasan ang nilalaman ng bahaging ito. Libangan. Mga balita tungkol sa artista, ipalalabas na pelikula, programa sa telebisyon, concert, play, at iba pa. Narito rin ang crossword puzzle, comic strip, at horoscope. Alamin naman natin ngayon ang katangian ng isang mahusay na balita. Una, ganap na kawastuhan. Dapat tumpak, factual, maayos ang mga detalye na ilalahad, tamang pagbibigay diin, hindi magulo ang diwa. Pangalawa, walang kinikilingan. Pangatlo, kaiklian. Pang-apat, kalinawan. At panglima, kasariwaan. Alamin naman natin ngayon ang mungkahi sa pagsulat ng balita. Una, isang ideya sa bawat pangungusap. Pangalawa, limitahan ng bilang ng mga salita sa pangungusap. 23 hanggang 25 salita lamang. Pangatlo, tiyaking maayos ang pagkakahanay ng kaisipan. Pang-apat, gumamit ng pandiwang nasa aktibong tinig. Panglima,
gumamit ng salita. Pang-anim, iwasan ang paggamit ng parehong salita sa pangungusap. At pang-pito, iwasan ang pagbibigay ng opinyon. Narito naman ang mga bahagi ng balita. Ulo ng balita. Ito ay tumutukoy sa pamagat ng isang balita. Kailangan ito ay kakaiba at nakakakuha ng atensyon ng isang mambabasa. Sumunod ay ang pamatnubay. Dito nakalahad-lahat ng mahahalagang impormasyon na dapat malaman ng mambabasa. Ito ang puso ng isang balita. At ang katawan ng balita. Ito ay naglalaman ng mga datos na naglalahad ng patnubay mula sa pinakamahalagang datos hanggang sa pinakamaliit na detalye ng mga pangyayari ukol sa balita. Ang editorial o pangulong tudling ang pangunahing tudling ng kuro-kuro ng isang pahayagan. Kumakatawan ito sa sama-samang paninindigan ng patnugutan ng pahayagan, kaya sinasabing kaluluwa ito ng publikasyon. Layunin nito sa pagbibigay ng kuro-kuro ang magpabatid, magpakahulugan, magbigay puna, magbigay puri, at magpahalaga sa natatanging araw. Itinutuwid ng editorial ang mga maling palagay o paniniwala at pagkalito ng tao sa isang issue. Nagbibigay pakahulugan din ang isang editorial sa balita upang bigyang linaw sa kahulugan ng pangyayari. Nagbibigay puna ang editorial sa layunin ng magkaroon ng pagbabago para sa pakinabangan ng nakararaming tao. Ang pagtuliksa ay hindi kailangan makasakit ng damdamin ng kapwa. Pumupuri ang editorial kung may dapat pahalagahan. May mga editorial naman na ang pagkakasulat ay nanlilibang, subalit taglay nito ang mahalagang opinyon. Ngayon ay alamin naman natin ang pagsulat ng editorial o pangulong tudling. Una, pag-aralan kung papaano sisimulan, kailangan may hatak. Pangalawa, ipakita na agad ang paksang susulatin. Pangatlo, pasukan ng paglalahad at pagpapaliwanag. Pang-apat, huwag maging maligoy. Pang-lima, gamitin ang ikatlong panauhan. Pang-anim, gumamit ng tamang datos. At pang-pito, pangangatwiranan ang opinyon. Narito naman ang mga bahagi ng editorial. Una ay ang panimula, kung saan binabanggit ang issue o balitang tatalakayin. Kailangang ito'y maikli ngunit makatawag pansin. Naglalaman ang panimula ng paksa o issue, suliranin o kalagayan na tatalakayin. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari. Maaaring gumamit ng alinman sa panimula, isang tanong, isang salawikain, pasalaysay na panimula, tuwirang sabi. Ang pangalawang bahagi ng editorial ay ang katawan, kung saan sumusuri, nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o issue sa malinaw at payak na paraan. Nagbibigay ito ng tala, pangyayari o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editorial. Dito rin isinusulat ang pananaw ng author tungkol sa issue na pinag-uusapan. At ang pangatlong bahagi ng editorial ay ang pangwakas, na maaaring maglagom o magbigay diin sa diwang tinatalakay sa editorial. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng may akda. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa pagsasanay bilang isa, basahin at tunawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa iyong kwaderno. Una, si John Layerson ay nais maghanap ng trabaho. Anong bahagi ng pahayagan ang kanyang titingnan? A. Lifestyle. B. Libangan. C. Anunsyo. D. Sports. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Anunsyo.
Pangalawa, si Mang Jonathan ay mahilig manood ng larong basketball. Nagkataong may pinuntahan siya kung kaya hindi niya napanood ang championship game ng kanyang paboritong koponan. Saan niya pwedeng malaman ang resulta ng laro? A. Libangan. B. Pangmukhang balita. C. Balitang panlalawigan. D. Sports. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Sports. Pangatlo, tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nais mo ring malaman ang kaso sa ibang bansa. Anong bahagi ng pahayagan ang iyong babasahin? A. Pangmukhang pahina. B. Balitang pandaigdig. C. Balitang panlalawigan. D. Pangulong tudling. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Balitang pandaigdig. Pang-apat, kinahiligan ni John Roy ang pagsasagot ng crossword puzzle sa dyaryo. Saang bahagi ng pahayagan ang iyong babasahin? A. Sports. B. Lifestyle. C. Anunsyo. D. Libangan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Libangan. At panglima, alin sa mga balita sa ibaba ang matatagpuan sa pangmukhang balita? A. Pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa buong bansa. B. Pagdeklara na ang Cavite ang kasali sa MECQ. C. Pagdaraos ng community pantry sa inyong barangay. D. Pagkakaroon ng kaso ng COVID-19 sa Karatig Barangay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa buong bansa. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 2. Tukuyin sa hanay B ang bahagi ng pahayagan na dapat basahin upang tumugma sa hinihingi sa bilang sa hanay A. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa iyong kwaderno. Unang bilang, anong bahagi ng pahayagan ang naglalahad ng pinakatampok na balita? A. Pangulong tudling. B. Lifestyle. C. Pangmukhang pahina. D. Anunsyo. O E. Libangan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pangmukhang pahina. Pangalawa, saang bahagi ng dyaryo mababasa ang mga ipinagbibiling mga lote? A. Pangulong tudling. B. Lifestyle. D. Anunsyo. E. Libangan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Anunsyo. Pangatlo, saan makikita ang horoscope? A. Pangulong tudling. B. Lifestyle. E. Libangan. Magaling! Ang tamang sagot ay letter E. Libangan. Pang-apat, saang bahagi ng pahayagan na susulat ang opinyon ng mga manunulat? A. Pangulong tudling. O B. Lifestyle. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pangulong tudling. At panglima, naglalaman ng mga artikulong may kinalaman sa pamumuhay, tahanan, pagkain. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Lifestyle. Para naman sa pagsasanay bilang 3, sumulat ng maikling balita base sa iyong napanood sa telebisyon. Alalahanin ang mga mungkahi sa pagsulat ng balita. Sundin ang mga pamantayan sa pagsusulat ng balita upang mas lubos na maunawaan. At narito ang rubric sa pagsusulat ng balita. Para sa pamantayan, nilalaman ay kalinawan at kaayusan ng detalye ng balita. 5 puntos,
Napakalinaw at kumpleto ang lahat ng detalye na nakasaad sa balita. 4 na puntos, wasto ang mga detalye nakasaad sa balita. 3 puntos, may ilang detalye na hindi dapat isama sa balita. At 1 puntos, maraming kakulangan sa nilalaman ng balita. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sumulat ng isang pangulong tudling o editorial tungkol sa pagpapatupad ng curfew sa inyong barangay. Alalahanin ang mga mungkahi sa pagsulat ng editorial at ang bahagi nito. Sundin ang mga pamantayan sa pagsusulat ng editorial upang mas lubos na maunawaan. At narito naman ang rubric sa pagsulat ng editorial. Para sa pamantayan, kalinawan sa pagpapahayag ng opinyon at paggamit ng mga ebidensya o patunay upang maging makatotohanan sa isyong tinatalakay. 5 puntos, napakahusay, napakalinaw ng pagpapahayag ng opinyon at sapat na ebidensya o patunay na ginamit upang maging makatotohanan sa isyong tinatalakay. 4 na puntos, mahusay, wasto ang pagpapahayag ng opinyon at limitado ang mga ebidensyang ginamit upang maging makatotohanan sa isyong tinatalakay. 3 puntos, katamtaman ng husay, hindi malinaw ang pagpapahayag ng opinyon at hindi sapat ang mga ebidensyang ginamit upang maging makatotohanan sa isyong tinatalakay. At 1 puntos, nangangailangan ng pagsasaayos ng gawain, maraming kakulangan sa pagpapahayag ng opinyon at walang ebidensyang ginamit upang maging makatotohanan sa isyong tinatalakay. At para naman sa pagsasanay bilang 5, puna ng patlang, piliin sa loob ng kahon ang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sagutan na natin mga bata. Ang balita ay ang kaalaman o impormasyong nagaganap sa araw-araw sa loob at labas ng bansa. Maaring magmula ang balita sa radyo, telebisyon, dyaryo o pahayagan. Ang pahayagan ay may iba't ibang bahagi upang maging mas maayos ang pagbibigay ng balita. Samantalang ang editorial ang pangunahing tudling ng kuro-kuro ng isang pahayagan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!